Hello po mga kapatid. Isang pinagpalang umaga na naman po sa inyo mga kapatid. At masaya na naman po ako dahil makakapag-share na naman ako ng salita ng ating Diyos. I pray and I believe na kayo din ay masayang makinig ng salita ng ating Diyos. Pero bago tayo mag-start, mananalangin po muna tayo. Kagaya siyempre ng lagi at dapat nating ginagawa sa tuwing mag-uumpisa tayo ng kahit na anong bagay, mag-uumpisang magtrabaho o umalis, no? Lalo-lalo na po yung makinig, magbasa ng salita ng Diyos at mag-share nito. Kailangan ang nauna dito ay ang panalangin. Magsiyo po tayo. Father God in heaven, magandang umaga po sa inyo. Lord, nandito po kami para magpasalamat po sa inyo dahil narito na naman kami para mag-aral, makinig, magbasa ng iyong salita. Lord, I pray na samahan mo po ulit kami, turuan, gabayan, proteksyonan, Lord, para maayos, walang sagabal sa aming pag-aaral ng iyong mga salita ngayong umaga. Turuan mo rin po ako para ang lahat ng aking sasabihin ay salita mo lamang, O Diyos. Buksan mo po yung aming mga puso at isipan, Lord, para lubusan namin maintindihan ng iyong sasabihin ngayong umagang ito. Lord, maraming salamat at kiniklaim namin, Lord, na tagumpay na naman itong gawain ito dahil narito ka, kasama ka namin, Lord. Kaya tagumpay na tagumpay ang aming gawain. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat, Lord. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga po muli sa inyong lahat. Bago po ako mag-start, mag-share ng salita ng ating Diyos, unahin ko lang po dyan yung mga bago po sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload po. Salamat po, salamat. Mga kapatid, na-share ko rin sa inyo kahapon yung Hebrew chapter 11 verse 1 and 3 at ngayon nandito pa rin po tayo sa Hebrew chapter 11 pero nandito na po tayo sa last part ng verse 39 hanggang 40. Yan po yung aking isi-share at ganun pa rin, kagaya pa rin ito ng pananampalataya nila at yung pananampalataya natin ngayon. Sabi po dito sa verse 39 ng Hebrew 11 verse 39 hanggang 40. Sabi po dito, kinalugdan silang lahat ng Diyos dahil sa pananampalataya nila. Ngunit hindi nila natanggap sa panahon nila ang ipinangako ng Diyos sa kanila. Ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin. Dahil nais niya nga makasama nila tayo kapag tinupad na niya ang ipinangako niya sa kanila. Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos. Ito yung mga kapatid na kinalugdan sila ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. Ngunit hindi nila natanggap sa panahon nila ang ipinangako ng Diyos sa kanila, yung lupang pangako. Maraming hindi nakatanggap nito. Nakita nila pero hindi nila ito talagang natirhan, napuntahan, Dahil sabi nga dito sa verse 40, ito dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin. Sa kanila, mahabang paglalakbay, pero talagang naniwala sila sa Diyos, na gagabayan sila at ginabayan naman sila. Yung protection nandun, pinagtanggol sila ng Diyos sa kalaban. Diba nga nauuna pa palagi ang Diyos
sa labanan. Laging panalo dahil naniniwala silang kasama nila ang Diyos. Kaya kinalugdan sila ng Diyos sa kanilang pananampalataya. At yan din mga kapatid yung sinasabi sa atin ngayon, sa ating panahon ngayon, sa pamamagitan ng pananampalataya, matutuwa, masisiyahan din ang Diyos sa atin kung meron tayong tunay, totoo at tapat na pananampalataya sa ating Diyos, na sa Kanya lang tayo aasa, na talagang naniniwala tayo sa Kanyang mga salita at pangako. Pag nakita ng Diyos na ang puso natin talagang tapat sa Kanya, meron tayong tunay na pananampalataya sa Kanya, sabi ko nga, matutuwa, masisiyahan ng Diyos sa atin. At dito rin, ito dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin. May mga bagay, may mga panalangin tayo na hindi natin natanggap o hindi pa natatanggap dahil ito'y may mas magandang plano ang ating Diyos. Huwag sasama yung ating loob, huwag tayong magtatampo, huwag tayong mangunguna o gagawa ng hindi maganda dahil mangyayari ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Maghintay lang tayo patiently mga kapatid, maghintay, magtiyaga, magpatuloy manalangin, magpatuloy sumunod sa Diyos, magpatuloy gumawa ng mabuti, magpatuloy magmahal, magpatuloy magpatawad at magpakumbaba. Yan ang mga dapat nating gawin at unahin habang inaantay natin yung planong maganda, makakabuti para sa atin. Di ba po, alam na po natin yung Jeremiah 29:11, di ba po na ang plano ng Diyos sa atin ay yung to prosper us, not to harm us, to give us hope and a future. Yan ang plano ng Diyos sa ating lahat na dapat nating antayin. Magpatuloy lang tayo maglingkod sa Kanya, mag-aral ng Kanyang salita, isabuhay ito. Yan po ang dapat nating gawin mga kapatid. Yan ang dapat nating unahin. At sigurado kung habang inaantay natin yan, gumagawa, kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Huwag lang tayo talagang susuko mga kapatid. Sabi nga, never give up. No? Dahil nandyan naman talaga ang Diyos. Andyan ang Diyos, nakikinig, nakatingin sa atin. Basta pray lang, tuloy lang ang panalangin natin. Hindi magsasawa. Hindi susuko. Pwedeng mapagod, no? Pero hindi susuko. Siyempre bilang mga tao, napapagod din, di ba? Pero araw-araw may kalakasan ng Diyos na ibibigay sa atin. Sasamahan tayo, gagabayan tayo, poproteksyonan tayo, pangungunahan tayo ng Diyos. At yan ang panalangin natin araw-araw. Lord, pangunahan mo po ako sa aking mga gagawin, sa aking mga plano. Pangunahan mo po ako. At siguradong mauuna at pangungunahan talaga tayo ng Diyos. Dahil yan ang panalangin natin sa Kanya. Lahat, mga kapatid. Ulitin ko. Huwag tayo malulungkot o susuko kapag wala pa yung hinihingi natin sa Diyos. O baka naman yung hinihingi natin ay hindi talaga para sa atin. May mas magandang ibibigay sa atin ng Diyos. Masakit yun, ano? Lalo na kung ang plano mo talaga ay para sa'yo ay maganda. Para sa pamilya mo, ang plano mong yan ay maganda. Pero, diba, may mas maganda pa diyang plano ang ating Diyos. Or kung yan man ang plano, yung plano mo ay para sa'yo talaga, matuto lang tayo magantay. Kasi baka pag nagmadali tayo, di ba talagang ako nagagawa ng paraan ganyan, baka magkamali tayo. Di ba? Baka lalong pumangit or lalo tayong masaktan. Why not sabihin talaga natin kay God yung gusto natin, yung plano natin, para sa sarili, para sa pamilya, para sa ministry. Pwede po yan sabihin kay God, no, sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pwede natin yang ilapit sa Kanya. Dahil hindi naman bingi ang ating Diyos.
May mata rin siya nakakakita ng sitwasyon natin sa buhay. Kaya kung tama ang plano mo at yun din ang plano ng Diyos at alam ng Diyos na ang plano mo ay maganda para sa iyo, bakit sa tingin mo na hindi niya ibibigay, di ba? Siyempre ibibigay niya yun, pero maaring sa tamang oras, sa tamang panahon. Pero minsan, di ba, pag may plano tayo sa buhay, yes, alam natin, maayos, pinag-pray natin, no? Pero naiinip na tayo, nagmamadali na tayo na yung gumagawa ng paraan. Tapos, pag may nangyaring hindi maganda o pumalpak o anuman, nasasaktan tayo. Nagagalit tayo kung minsan. No, minsan nga, nasisisi pa natin ang Diyos. Pero tayo na kasi yung nanguna. So, ang sinasabi sa atin, may plano ang Diyos, magantay lang tayo at magpatuloy, sabi ko nga kanina, magpatuloy lang tayong manalangin ng manalangin ng manalangin at ng manalangin. Umasa sa Diyos kasi wala naman siyang gustong pangit na mangyari sa ating buhay. Wala siyang hindi magandang plano sa ating buhay. Lahat maayos, maganda. Yan ang plano ng Diyos sa atin. Kaya gawin natin na ang pananampalataya natin ay maayos, tama at totoo sa ating Diyos. At pag nalugod, natuwa, nasiyahan ng Diyos sa atin, ay pagpapalain niya tayo. Totoo po yan. Ang Diyos ay mapagmahal, mapagpatawad, at talagang pagpapalain niya yung mga taong tapat at totoo sa Kanya. Yan po ang tinuturo sa atin ngayong umagang ito. Nakagaya ng mga tao noon, nalugod ang Diyos sa kanilang pananampalataya. Yan din ang sikapin nating gawin. Ang malugod, matuwa, maging masaya ang Diyos sa ating pananampalataya, sa ating mga ginagawa, sa ating mga plano, sa ating mga sasabihin, at sa ating iniisip. Kasi alam lahat yan ng Diyos. Dapat maging maayos, maganda, tama ang ating lahat ng gagawin. Ano po mga kapatid? At sigurado ko, matutuwa talaga ang Diyos sa atin. At ang plano niya ay ibibigay niya sa atin. Mararanasan at matatanggap natin. Mapagmahal ang ating Diyos. Tandaan po natin yan. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig ngayong umagang ito. Sa aking nabasa sa inyo, salamat. Tandaan po natin yung sinare ko ngayon, yung Hebrew chapter 11 verse 39 to 40 po. Balikan niyo po yan. Basahin niyo. Meron ding revelation para sa inyo ang Diyos. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating nadinig. At itong gawain ito, nagtagumpay po ito. Dahil marami akong natutunan. I believe kayo rin. Marami kayong natutunan na sinabi ng Diyos sa atin ngayong umagang ito. Kaya muli tayong mananalangin. Samahan mo po ulit ako. Samahan niyo po ulit ako mga kapatid. At mag-pray kayo. Nakikinig ang Diyos. Magsiyo po tayo. Hallelujah. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na banal. Hindi ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Pinapasalamatan ka namin, Lord, dahil I believe na dinig mo po ang aming pag-aaral na ito. At pinapakinggan ngayon ang aming panalangin. Lord, salamat sa lahat. Salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat sa iyong salita na nagtuturo na naman sa amin na kami manampalataya ng totoo, tama, maayos at tapat. Upang maging masaya ka sa amin, turuan mo po kami, gabayan mo po kami, Lord, para maging tama at tapat ang aming pananampalataya sa iyo. Huwag mo po kaming iwanan, Lord. Huwag mo po kaming pabayaan, Lord. Araw-araw sa aming mga gagawin, paplanuin sa buhay, sa aming mga iisipin at sasabihin, Lord, turuan mo po kaming lahat, O God. Lalo-lalo na po ako. Huwag mo po kaming pabayaan every minute po ng aming mga buhay. I pray, Lord, na maging maayos kaming lahat, yung aming mga mahal sa buhay, yung aming mga kapatid sa pananampalataya, yung aming kapwa, mga kapwa, Lord God, yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord, huwag mo pong pabayaan. Palapitin mo rin sila.
Lord, at magbalik loob nawa sila sa iyo. In Jesus' name. Lord, maraming salamat dahil sa iyong plano, Lord, ay matatanggap na namin. In Jesus' name. Hindi lang sa akin, kundi sa aming mga tao. Dahil kami nagtitiwala, sumasampalataya at umaasa sa iyo, O Diyos, na matatanggap na namin ang iyong maayos na plano, pinakamagandang plano po sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat sa kalakasan, sa kaayusan, kasiyahan, katagumpayan ng aming mga buhay. Salamat sa lahat ng biyaya, yung pagkain na nagpapalakas sa amin, yung pera, Lord, para makabili ng aming makakain at pangangailangan everyday. Lahat po yan ay galing sa iyo. Salamat po. Salamat sa lahat. Ganon din, I pray na lahat ng may sakit at karamdaman na nananalangin at umaasa sa iyo, Lord, sumasampalataya na pagagalingin sila sa mga oras na to. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, pinagaling mo na po sila. In Jesus' name. In Jesus' name. Inayos ang bawat pamilya. Inayos ang bawat lugar at bansa. Nandyan ka po para ayusin, tulungan kami lahat. At maging maayos ang lahat. Maging mapagmahal ang lahat. Maging mapagpatawad at mapagkumbabaan lahat. In Jesus' name. In Jesus' name. Maraming salamat po muli, Lord, sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin, makapag-aral, makinig, at makapanalangin upang makalapit sa iyo, Lord. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Kiniklaim po namin na nadinig at tinugon mo na ang aming panalangin. Magiging maayos, masaya, masagana, at tagumpay ang aming mga buhay. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Maraming salamat sa ating Diyos. Dininig na niya ang ating panalangin. Tanggapin niyo na yun, mga kapatid. Salamat pong muli sa inyo. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat.